Bigla ang buhos ng ulan sa iba't ibang lugar. Easterlies, patuloy ang pagpapalakas ng thunderstorm sa buong bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Biyernes, February 27 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Sa kasalukuyan, ang easterlies o mainit at mahalumigmig na hangin mula sa karagatang Pasipiko ang patuloy na nakakaapekto sa buong bansa. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit maraming lugar ang nakakaranas ng maulap na kalangitan at panakanakang pag-ulan at thunderstorm. Mahalaga pong tandaan, kahit walang bagyo, ang easterlies ay kayang magdala ng localized heavy rainfall lalo na sa hapon at sa gabi. Kaya mga kababayan, narito na ating forecast weather condition. Sa Metro Manila at buong bansa, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at pansamantalang rain shower at thunderstorm. Posibleng flash flood at landslide sa panahon ng malalakas na thunderstorm. Mga kababayan, ito ang typical na pattern kapag easterlies ang umiiral sa ating bansa. Mainit sa umaga pero pagsapit naman ng hapon ay mabilis ang pagbuo ng ulap at thunderstorm. Kaya naman makakaranas ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng ating bansa. Para naman sa hangin at karagatan, ang Eastern Visayas at Mindanao, ang hangin ay katamtaman na nagmumula sa northeast hanggang north, na may alon naman na katamtaman mula 1.5 hanggang 2.5 metro ang taas. Paalala sa ating mga kababayang mangingisda, maging maingat sa paglalayag lalo na sa open waters. Sa lugar ng Luzon, ang hangin ay mahina hanggang sa katamtaman at may alon bahagyang hanggang katamtaman mula 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. Sa ibang pang bahagi ng ating bansa, ang hangin ay mahina hanggang sa katamtaman na may alon bahagya hanggang sa katamtaman mula 0.6 hanggang 1.5 metro ang taas. Hindi man mapanganib ang alon sa karamihan, ang thunderstorm ay maaring magdulot ng biglaang pag-alon at pagbugso ng hangin sa ilang mga karagatan natin. Para sa ating temperatura at humidity, minimum temperature 23.4 degrees Celsius at ang maximum temperature naman 31 degrees Celsius. Ibig sabihin po mga kababayan, mainit at malinsangan ang pakiramdam kaya mas mataas ang chance ng thunderstorm development sa ilang mga lugar. At para sa ating astronomical information mula sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang alas 6:14 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 6:03 ng gabi. Mga kababayan, sa kasalukuyang nararanasan, ang pattern na ito ay indikasyon ng transition season papalapit na ng summer. Mas aktibo ang thunderstorm, mas localized ang ulan kaysa widespread. Kapag easterlies ang dominante, hindi tuloy-tuloy ang ulan pero pabugso-bugso naman at paminsan mayroong intense rain na mararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Sa mga nakaraang taon, ang ganitong easterlies pattern ay nagdudulot ng localized flooding sa urban areas, nagtitrigger ng landslide sa mga bulubunduking lugar at nagdadala ng heat index spike bago ang thunderstorm. Kaya naman patuloy tayo nagpapaalala sa ating safety reminders, magdala ng payong kahit maaraw sa umaga, iwasan ng baha at landslide at prone areas. Sa thunderstorm, umiwas sa open field at matataas na puno. I-secure ang bubong at outdoor item laban sa biglaang hangin at pag-ulan. At para sa ating buod na balita, wala pong bagyo o low pressure area na nakikita sa ating satellite image na nakapaligid sa ating bansa. Ang easterlies ang dominanteng weather system sa ngayon at thunderstorm ang pangunahing banta sa buong bansa at localized flooding at posibleng hazard na mararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Nahum chapter 1 verse 7. Ang Panginoon ay mabuti, matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan. Inaalagaan niya ang nananalig sa kanya. Mga kababayan, ang aklat ng Nahum ay madalas kilala bilang mensahe ng hatol.
Ngunit sa gitna nito ay may napakagandang paalala tungkol sa kabutihan ng Diyos. Ipinapakita ng talatang ito na kahit magulo ang mundo, may matibay tayong sandigan ang Panginoon. Ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos kahit nagbabago ang sitwasyon natin. Kapag may problema sa pamilya, kabuhayan, kalusugan o emosyon, hindi nawawala ang kanyang kabutihan. Isang kanlungan sa araw ng kaguluhan. Ang buhay ay may bagyo, literal man o spiritual. May mga araw na parang wala tayong matakbuhan, ngunit ang Diyos ay parang matibay na kublihan. Sa Kanya may kapahingahan, proteksyon at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kilala niya ang mga nanganganlong sa Kanya. Napaka-personal ng pangakong ito. Hindi lang tayo kilala ng Diyos bilang bahagi ng marami. Kilala niya tayo ng lubos. Kaya kasama ang ating luha, takot at tahimik na panalangin. Kapag lumalapit tayo sa Kanya, hindi niya tayo itinataboy. Kaya mga kababayan, narito naman ang ating paalala. Kapag may pinagdadaanan ka, huwag agad magpanik. Manalangin ka muna. Ipaalala sa sarili, may kanlungan ako sa Diyos. Maglaan ng sandali sa araw na ito para magpasalamat sa Kanyang kabutihan. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan at pagiging kanlungan ko sa bawat kaguluhan. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo at patuloy na lumapit sa iyong presensya. Ikaw ang aking kapayapaan. Ito aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, maghiligtas, maging alerto, ingat tayong lahat.